Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, The Best ka Inday Sara. Tungkol ito sa ugong-ugong na si Senator GB Ejercito is nakahanda ng sumanib sa kampo ni Senator Cayetano ito. Breaking news, literal na the good one. Senator J.B. Ejercito reportedly set to join Cayetano's majority bloc. Ito rin, kay Direk Daryl Yap na post, nagkakasunod na. Senator J.B. Ejercito join the Senate majority bloc, may be the 14th, be the best one. Talagang maugong na. Basahin natin ha. Pinoy Showbiz, sabi ito. Speculation is growing over a possible political realignment in the Senate after reports surfaced that Senator J.B. Ejercito may soon join the majority bloc led by Senate President Alan Peter Cayetano. According to highly placed insider, discussions regarding Ejercito's potential move are allegedly already taking place behind closed doors and could soon be finalized. The reported development comes amid rising tensions and shifting alliances within the Senate following the recent leadership shakeup that saw Cayetano assume the Senate presidency. Political observers are now closely watching the upper chamber ahead of Monday, May 18, as new developments could further reshape the balance of power in the Senate. While no official confirmation has yet been issued by Ejercito or Cayetano's camp, the possibility of another senator joining the majority bloc is expected to fuel fresh political discussions in the coming days. So yan, sunod-sunod na yan. Ang una kong nabasa kanina umaga si Mr. Jason Sa. Dalawa, sabi niya. Ay, tatlo pala, sabi niya. Tatlong senador ang sasama sa Brave 13 sa susunod na linggo. So ito, pinangalanan na si J.B. Ejercito. Okay. Sa press conference ni Senate President Cayetano nung Biyernes, narinig ko siyang nagsabi na originally may 14 na kaming kasama. Itong majority ba? 14 ang original daw yan, sabi ni SP Cayetano. Tapos, ang Senate President, hindi daw siya. Iba daw ang talagang iba ang toka. Iba ang upo, hindi siya. Hindi si SP Cayetano ngayon. I don't know anong nangyari. Bakit yung isa biglang umatras kaya naging 13? At bakit bigla si Cayetano ang naging Senate President? So, sino yung umatras? Yung pang 14. Kung ako yung tatanungin, baka yan si J.B. Ejercito. Originally, kasama siya. Kaya lang, playing safe siguro, nag-abstain lang muna. Ngayon, nakumbinsi kasi ang kapatid niya nandun sa majority. At saka, good one naman talaga ito. Kasi ang nakikita, ang strength ngayon nitong majority 13, yung gusto nilang utingkayin. Tama ba yun? Tagalog ba yun? Parang Bisaya, utingkay. Gusto nilang masusing imbestigahan ang flood control scandal. Yan ang direksyon. Kaya itong si Senator JB, naniniwala ako na gusto niyang maimbestigahan ng todo ang flood control scandal. Tingnan nyo, isa siya sa mga bumawi ng signature sa partial report ni Lacson. Tatlo sila na bumawi ng perma. Ejercito, Subiri, and Gatchalian. Hindi sila kontento sa pamamalakad ni Lacson. Ngayon, ang direksyon na ng bagong leadership is imbestigahan. Walang pagtatakpan. Lahat ng testigo na pwedeng magbigay linaw sa nakawan, patatawag. Walang sinasanto. Ayan. Makasa yun.
So, ito namang si Trillanes, gustong-gusto niya, nanawagan din siya na dapat tanggalin daw kaagad si SP Cayetano. O, tingnan natin. Kaya ngayon, gapangan ang labanan sa Senado. Kaya we expect another exciting week starting bukas. Bukas is mag-take out na ang mag-convene na pala ang impeachment court. Unang mag-take out si SP Cayetano as presiding officer sa impeachment court. Then after that, saka manumpa rin yung 23 other senator judges. And then the whole week, giving summons. Summon. Kasi yung kopya, yung articles of impeachment, ipapadala sa kampo ni BP Sara. Sasagot sila. Pag nakasagot na sila, pag submit, yung sagot kampo ni BP Sara, ibibigay sa prosecutor, sumagot din sila. Pag nakasagot na sila, yun na, magsimula na po ang trial. Kaya, bloodbath, siguro mga May, mga June. Kaya ako, excited na ako. At, wala na, as clear, as sure as the sun rises in the morning and sets in the afternoon, sure na po, panalo si BP Sara. Kaya, ang titignan na lang natin is, paano ngayon bubutasan ng yung testigo nila, paano mapapahiya kina Madriaga, Trillanes at iba pa sa pamamagitan ng magandang cross-examination ng mga veteranong trial lawyers ni BP Sara. Bigyan natin ng reaction opinion itong video, Facebook reel posted by Lance Maristela. Pahayag ito ni Senator Rodante Marcoleta sa kanilang programa sa Ganang Mamamayan. Dinescribe niya kung paano nautakan o naisahan ni Senator Bato yung grupo ni Soto Lacson, yung bagong minority ngayon. At dinescribe niya kung paano sila, sabi niya, parang leon na umuungol, ano pa yon, minuto, gumagawa ng paraan para makaganti. Sige, pakinggan natin Paano kasi halata naman na sikip ang dibdib yung galit na galit sa nangyari. Dahil ang pagkakaalam nila, nautakan sila. Naisahan. Ganun, no? Naisahan, nautakan. Yun ba namang very triumphant kasi yung pagdating ni Senator Bato. Ayun nga po. Nagkataon pa naman, dumating sa pagkakataon na talagang kailangan talaga Opo. ang kanyang presensya. Pero di ba siya, bago naman yan, Sen, sabi, alam naman namin na mangyayari, anytime pwede kami mapaltan. Handa naman kami sa ganyan. Salita lang nila yun. Ganun ba? Para namang hindi mo naman alam yun Hindi kasi bago ito nangyari noong Lunes, yun na po ang lagi ipinamamarali nila. Ngayon na lang nila sinasabi yan. Alam mo yung taong dahil sa kanyang sama ng loob, yung parang dahil nga nautakan ba? Nakalisihan ba? Nandun na yung pinagsama-samang pride at saka yung lahat na. Okay. Sabi ng Biblia parang mga liyong umuungal Di ba? Na parang sa lahat, minuto gumagawa ng paraan para makaganti. Mga gano'n Gano'n ang tingin namin sa kanila. Samantalang nung sila nakuha nila yung majority, nakita naman wala namang wala namang insidente. Ang totoo niyan, siguro, pwede mo pang saluduan si dating SP Chis Escudero. Ay, opo. Na nung makita niya na hawak na nila yung majority, siya pa yung nagsabing we congratulate the new majority. Yes po. Walang anumang pangyayari. Opo, at siya pa nagpalumpa kay SP Soto. Kasi siya, at ang iba sa amin, alam namin na talagang nangyayari yun. Ang Senado ay isang institusyon na kapag kayo makasama mo ay hindi na nagugustuhan yung pamamalakad mo, sila ay mag-uusap. Opo. Teka muna, kailangan mapalitan na si ganito kasi mukhang ang direksyon natin ipapunta rito. Yung dapat nating gawin, hindi na napupunta rito. Parang may tinitingnan nyo sige, palitan natin. Nangyayari yung kahit anong panahon
Ngayon parang lahat na lang. Gusto nilang gawin para sa ganun makuha nila kagad. Yeah, Maibalik sa kanila. yan. Pinfichi po siya para makaganti. Minuto gumagawa ng paraan para makaganti. Kaya hindi po matapos-tapos yung ugong ng kudita. Kinumpirma na ni Senate President Cayetano na tinatakot ang ibang miyembro ng majority. Kinakausap, tinatakot. Ang isang may malaking pressure daw ay si Senator Loren Legarda. Dahil siya yung tipping point. Pag hindi bumaliktad si Loren, walang nangyaring kudita. Ngayon, si Loren ang dahilan. Kaya, ang sisi, ang pressure, ang batikos, Loren Legarda. Kaya, pati yung malaking portrait ni Senator Loren sa kanyang alma mater na Assumption College, tinanggal na. So, ginigipit daw ng mga oligarchs, ng mga iba't ibang sektor, si Loren para bumaliktad. So, yung ipapang mga senador, tinatakot sa mga kaso-kaso. So, kanina, may post, nagpahayag si Boying Rimulya na mga big fish, sasampahan na daw ng kaso. Aabot daw ng 35 hanggang 45 senators and congressmen. Sasampahan ng kaso. Wala na, to me, hindi na ako masyadong naniniwala sa mga pronouncement ni Ombudsman Boying Rimulya. Kasi yung pronouncement niya na may makukulong bago mag-December 15 sa mga big fish. Wala namang nangyari. Napakulong lang nila si Sara Diskaya. Kaya, opinion ko lang ito parang yung announcement ni Ombudsman Rimulya is more of political warfare o psychological warfare. Yun na yung pananakot sa mga senador sa majority block ngayon, lalo na yung tatlo, Escudero, Jinggoy, and Villanueva, na baka sakaling ma-pressure nila na bumaliktad. But tingin ko, never na babaliktad yung tatlo na yan. Mga veterano na yan. Hindi basta-basta babaliktad. Sabi ni Professor Tikia, lalo daw lumalakas ang samahan ng Brave 13 Marines. Para silang Brave 18 Marines. Na kahit yung Brave 18 Marines, ang dami ng patong-patong ng kaso nila, wala pa rin bumibigay. Palaban pa rin. So, sabi ni Professor Tikia, yung Brave 13 Marines, para silang mga sundalo na naghukay na ng paksul na defend their majority position at all cost. Wala nang atrasan yan. Nagtutulungan sila. And sana nga ganun. Let's pray for this brave 13 senators. Dahil sa kanila, magpapatuloy na po yung inaabangan natin na resumption ng flood control hearing na wala bang pinagtatakpan. Kasi itong kay Lacson lumalabas parang bitin na bitin Kung boxer ba is kaya niyang tumbahin ang kalaban, kailang hindi niya birahan ng todo suntok, parang tinipigil. So, salamat sa brave 13 senators. We are praying for you. God's protection may come upon this senator sa pangunguna ni Senator Alan Peter Cayetano. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Mr. Rigoberto Tiglao, isang batikang journalist. Sabi niya, drop out lang pala si Soto from Lyceum. Nangahas pa maging Senate President. First time ko itong mabasa na drop out siya. Tinignan ko, ginugol ko, educational attainment o background. Dito, pag-alaman na ang kurso ni Soto is, ang natapos niya, Bachelor of Arts, major in English, sa Colegio de San Juan de Letran. So kung drop out sa Lyceum, ibig sabihin, ang una niyang eskwelahan, Lyceum. Nag-drop out siya doon.
And then, pumasok sa Kolehiyo de San Juan de Letran. Doon na siya nakagraduate. Yun lang. Bachelor of Arts. Tapos, mayroon ding nakalagay na nabigyan daw siya ng honorary doctorate degree in public administration ng Polytechnic University of the Philippines noong 2019. Panahon ito ni Tatay Digong, I guess, baka siya ang Senate President noon. Kaya, nabigyan ng honorary degree. But to me, these honorary degrees are nothing. Binibigyan ka lang yan dahil sa imong posisyon sa politiko whatsoever. Nagbasa ako sa mga comments, parehas sila ng isa pang presidente na drop out din. Sino ba yung isa pang presidente na college drop out? Naka 3 years lang ata siya eh. Saan bang London? Oxford ba yun? Maalala nyo nung kampanyahan nung 2022? Isang issue ng mga kakamping laban sa ating manok na college drop out yan. Hindi tayo maniwala kung ano-ano ang mga ayun pala talagang hindi siya nakatapos. And then mayroong isang TV show sa Australia man siguro, parang game show o reality, basta tinanong ang mga contestant, the President of the Philippines failed twice in the subject in yung college kung saan siya nag-drop out. Saan? Is it law, economics, politics? Anong subject na 2 beses bumagsak ang Philippine President? Yun ang tanong. Sabi ko, siguro economics o ano. Ang correct answer para is, he failed twice in politics. Kaya, what? Anak siya ng presidente, bagsak sa politics. Talagang pareha silang, alam mo na, school bukol. So, basa ka sa mga comments, graduate sa One Ball University. Saan ba yung One Ball University? I don't know kung saan nanggaling yung nababasa ka na lang sa comments yung One Ball University. So anyway, yun ang kanyang educational background. Tapos nananalo siya 5 times na, 5 terms na. Mayroong post na attributed sa kanya, sabi niya, maniwala kayo sa akin. Ako na ang pinakamatagal na senador in history. Parang he was elected 5 times. Ganun ba yun? Kaya maniwala kayo sa akin. Well, it does not matter how long you serve. What matters is yung quality ng service na ibinigay mo. Ano bang naipasa niyang batas? Ano bang naitulong niya sa bansa? I don't know. Ang matandaanan ko lang na batas na naipasa niya is Soto Law. Ano yung Soto Law? Yung mga journalist, they are not compelled to reveal their sources. Kaya nga may mga journal, according to my source, so and so, yan, so blind item. Pag madala ka sa korte, example, kasuhan ka dahil sa iyong article. Dahil sa Soto Law na yon, protected ka as a journalist. Yun lang ang maalala ko na contribution nitong si Vicente Soto III na naipasa niyang batas. All the rest, wala na. So, ang mga tunay na, ang mga tumatak sa akin na mga senador na, siguro, the best senator to me is the late Miriam Defensor Santiago. Lahat na lang. Intellect, tapang, malasakit, nandiyan lahat kay late Miriam Defensor Santiago. The best president of the Philippines we never had. Noong 1992, kumandidato siya as president. Siya ang binutuhan ko Kapitan pang ranggo ko noon. Then I was discouraged dahil
Alam mo, mahilig pa ang mga hocus-pocus ng Comelec noon. Kaya natalo siya. Leading na siya sa bilangan, no? Akala ko magiging presidente na siya. Mamaya, bigla siyang na-overtaken ni Ramos. Mula noon, hindi na ako bumoto. Dahil na-discourage ako sa sistema sa eleksyon. Bumoto na lang ulit ako noong 2022 dahil akala ko ito na. Ito na ang pag-asa ng bayan. Bayan, babangon muli. Kaya bumoto ako sa isang BBM. Only to find out, grabe, worst president pala yung binutuhan ko. Sayang hindi tayo naniwala kay Tatay Digong no, na weak leader yan. Huwag nyo akong sisihin pagdating ng panahon. O, ngayon, maraming nagsisisi. Kaya nga, nabudol tayo.